Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, Father. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isa na namang aral ang tinuturo sa atin ng Kwaresma sa araw na ito. Aral tungkol sa pagbabago. Sabihin nyo nga po, pagbabago. Kung kahapon, tinuruan tayo ng aral sa pagtitimpi. Yan, sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ngayong araw na ito, hinahamon naman tayo at tinuturuan na magbago. Magbago. Sa pamamagitan ng kwento ni Levi na isang publikano o maniningil ng buwis. Ang isang publikano ay tinuturing nung panahon ni Jesus na makasalanan. Kilala sila. Wala pa silang ginagawa, no? Alam na sila'y makasalanan. Yung pagiging titulong publikano o maniningil ng buwis, hindi na nila pinagdududahan, no? Makasalanan, no? Ganon noon. Ngayon ba, ganon pa rin? O kayo nagsabi niya, no? Sila po nagsabi, ang mga maniningil ng buwis ay mga makasalanan nung panahon ni Jesus, no? Nung panahon ni Jesus. Kaya, no, ang hirap nung ganun. Yung kilala ka na makasalanan, no, yung naglalakad ka pa lang sa kalsada, pinagbubulong-bulungan ka na. No? Alam yung kasalanan mo. Kumbaga, public sinner ka. Well, ganyan talaga ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. No? Anong panahon ni Jesus, no? Gano'n, no? Alam. Pero kahit na gano'n, kahit kilalang makasalanan itong si Levi, tinawag siya ni Jesus. Tinawag ni Jesus at siya ay nagbago. Tatlong bagay. May tatlong bagay na ginawa si Levi na nagpapakita ng tunay na pagbabago. Una, tumindig. Sabihin nyo nga po, tumindig. Habang nakaupo sa paningilan ng buwis, nakita ni Jesus si Levi. Tinawag niya ito at agad namang tumindig si Levi.
Ganito ang tunay na pagbabago. Tinitindigan o pinaninindigan. Dahil ang isang pagbabago ay desisyon. Malinaw po ba yon? Ang isang pagbabago ay isang desisyon na dapat tinitindigan o pinapanindigan. Hindi madali ang magbago. Kaya dapat pagdesisyonan. Hindi madali magdesisyon, kaya dapat tinitindigan. May mga panahon na kahit nagdesisyon ka ng magbago, susubukin ka nito. Kaya dapat tinitindigan. Dahil kung hindi, ikalulubog ito ng isang tao. Si Levi, nang makita ni Jesus, tinawag at tumindig. Ganyan di ba? Noong bagong taon, no, ang dami sa atin gumawa ng New Year's resolution. Tama? O, di ba? Kasi uso yan no? Gusto ko nang magbago kasi bagong taon. O, lumipas ang 3 buwan, kamusta na po? Wala namang bago, Father, talaga di ba? Wala namang bago. Taon lang ang nagbabago, no? Kasi kailangan mo talagang panindigan no? Titindigan mo. Kailangan mong tumayo. Ganyan ang tunay na pagbabago. Walang pagbabago kung hindi mo kayang tindigan o panindigan. Ikalawang ginawa ni Levi nang makita siya ni Jesus at tinawag ay iniwan ang lahat. Ano yung number 2? Iniwan ang lahat. Matapos tumindig si Levi, iniwan niya ang lahat. Ang tunay na pagbabago, wala nang binabalikan pa. Hindi na bumabalik pa. Pwede kang lumingon, lingunin mo lang para ikaw ay matuto, pero huwag mo nang balikan. Kaya nga dapat iniiwan ang lahat. Wala nang bitbit para wala nang hihilahin. Dahil kapag ikaw ay nagbitbit, hihilahin ka niyan pabalik. Si Levi, iniwan niya ang lahat. Dahil ang kanyang trabaho, ang nagiging sanhi ng kanyang kasalanan, iniwan niya ito. Yun ang maganda. Kapag nagbabagong isang tao, iniiwan ang lahat. Wala nang ititira, iwan mo. Huwag mo nang lingunin. Iwan, bitawan. Si Levi, nagbago nang iwan ang lahat at hindi na bumalik sa dati. Pangatlong ginawa ni Levi, kaya siya tunay na nakapagbago, ay sumunod kay Jesus. Ano yung ikatlo? Review. Ano po yung una? Pangalawa, iniwan ang lahat. Pangatlo, sumunod kay Jesus. Nang tumindig si Levi, iniwan niya ang lahat, ngunit hindi natapos ang lahat doon. Siya ay sumunod kay Jesus. Ang tunay na pagbabago ay matatagpuan lang kay Jesus. Kaya naman walang nagbago na hindi sumunod kay Jesus. Walang nagbago nang hindi sumunod kay Jesus. Dahil kay Jesus lang matatagpuan ang isang ganap na buhay. Kaya kung gusto mong magbago, sumunod ka kay Jesus. Nakakalungkot lang, marami sumunod na kay Jesus, pero nung sumusunod kay Jesus, bumalik. Iniwan pa din si Jesus. No, yung dating lingkod ka na ng simbahan, ang ganda na di ba? Nagsiserve ka na, di ba? Nagbago na. Ang ganda. Pero nung nasa simbahan ka na, nung sumusunod ka na kay Jesus, iniwan mo pa din si Jesus. Ba't ganun?
doon mo makikita, wala talagang tunay na pagbabago. Baka nahikayat lang, baka nahila lang, pero walang tunay na pagbabago. Dahil walang nagbago ang hindi sumunod kay Jesus. Lahat ng sumunod kay Jesus, nagbago. Mga kapatid, ito ang paanyaya sa atin ng Kwaresma, ang magbago. Ngunit ang tunay na pagbabago, matututunan lang kung ito ay titindigan, iiwan ang lahat at susunod kay Jesus. Amen? Amen.